gusto ni Amir na talagang mag-stay dito sa Pilipinas. At yun yung gusto niya mangyari. So sabi ko nga kay Tia Mami, kung uuwi kayo sa Equatorial Guinea, hindi mawala, hindi masisira yung pagkakaibigan natin. Patuloy pa rin ako tutulong sa inyo. Hindi lang sa good times, pati pa sa mga bagay na ganito na meron tayong problema, ay nandito pa rin ako nakasuporta. Yun ang sabi ko sa kanya. So ayun po mga amigo, nandito po ako ng bahay. Magandang araw po muli mga kababayan ko. So isang oras po akong nakilala siya Mami. Isang oras po ako nakipag-usap sa kanya. Sa huling pagkakataon ay kinausap ko po siya. Sa huling pagkakataon, ito yung para i-clear ang lahat. So masama ang pakiramdam niya at sabi ko magpahinga lang siya. Sabi ko sa kanya gano'n. Ayun, marami pinag-usapan. Isang oras ba naman ako andun eh. Tapos sabi ko sa kanya ay in-explain ko about sa pag-aaral ng mga bata. Sabi ko, Tia Mami, sayang ka ko yung effort natin na nag-aaral na yung mga bata dito. Sabi ko sa kanya ganun. So yung pagkakataon na dapat pagpatuloy yung pag-aaral hindi na maisa sa katuparan. Ngayon binigyan ko pa siya ng option. Sabi ko, kung yung mga anak mo ay hindi kaya na kung gusto mo para magkaroon ka ng kung hindi ka confident na dito tumira sa Nueva Ecija mga bata, si Amir, Bibian, tsaka si Misma ay pwede natin pag-aralin sa Metro Manila. So pupunta ako doon at ipapakiusap ko kay Tanya na pwedeng silang magbantay. Sabi ko yun sa kanya. Sabi ko kasi nanginayin kasi talaga ako sa mga bata na yung pag-aaral, kasi gustong ng mga bata na mag-aral dito sa Pilipinas. So sabi ko sa kanya, pwede ka ako sa Manila sila mag-aral kung talagang hindi sila pwede mag-stay dito. So pwede kay Tanya, sabi ko gano'n sa kanya, and every week pupuntahan ko na lang, sabi ko sa kanya gano'n. Tapos sabi niya sa akin, hindi, yung ticket na bibilin mo ay para sa aming lahat, sabi niya gano'n. Tapos yun nga, tinanong ko kung kailan nila gusto. Sabi niya depende rin sa akin. So pwede naman daw sila magbiyahe na sila lang. So pwede rin ako kay Aya. So sabi na Lima, mas maganda raw mag-antay niya si Tia Aya niya. So medyo emotional siya mga amigo, pero tinatanong ko sa kanya, Tia Mami, ano ang gusto mong sabihin sa mga Pilipino? Sabi ko sa kanya ganun. Sabi niya, wala siyang sasabihin. Wala raw siya sasabihin at wala raw siyang i-explain. Sabi niya, sabi lang, wala raw siya explain. Sabi niya, lahat naman daw nasa video ay nakita nyo na. O lahat naman daw ay nakikita nyo. Yun. So, ang nabanggit lang niya ay salamat sa iyo, Roel, dahil sa mga tinulong mo sa akin. Salamat daw sa lahat, sa mga Pilipino yun. Maraming salamat. Yun lang ang nasabi niya eh. Sasabi ko, Tia Mami, mas maganda ka ako ikaw mag-explain, hindi yung ako lang magsasalita. Sabi ko sa kanya ganun. Mas maganda ka ako na ikaw mismo ang magsabi. Sabi niya, ano pa sasabihin ko? Yun nga, di ba? Ang daming sa komentaryo, sa comment. Yun nga, ano pa raw? Siya daw ano daw yung pag maraming nga nagagalit daw sa kanya, ganun. So kahit ipaliwanag sa kanya regarding sa social media, iba yung kanyang naiisip ngayon. Iba na yung kanyang hindi niya ako pinakikinggan, dahil nga syempre yun na yung sasampoy si Lenden. Yun na yung yun yung naisip niya, hindi niya ako pinakikinggan. So kahit ilang beses ko ipaunawa sa kanya na
lahat ka ako ng ito, maraming gusto maniralan sa atin. Maraming magiging masaya kapag ka umuwi ka doon, lalo na yung mga nagagalit sa iyo. Sabi ko, maraming magiging masaya na nagagalit sa iyo, nagagalit sa akin dahil nasira na yung plano natin para sa mga anak mo. Pero Chamameng, ang isipin mo yung ikabubuti ng mga anak mo. Sabi ko, ang isipin mo ay yung magandang future na pwede para sa mga anak mo. So hindi ko sure kung makakapag-video pa kami ni Chamame hanggang sa umuwi siya. Pero gusto kong kahit sabihin sa kanya na magpaalam man lang siya sa mga Pilipino, sa mga sumuporta sa kanya, kahit na hindi na yung sa mga nagagalit sa kanya. Sabi ko sa kanya, ang goal natin is para sa mga anak mo yung makatapos. Yun ka kung isipin mo. Sabi ko sa kanya, magpahinga ka sa social media. Kasi inano ko pa siya, sinasabihan ko pa siya, Chamame, pwedeng hindi kita i-video, pwedeng hindi ko i-video mga anak mo, mamumuhay kayo ng normal dito sa Pilipinas. Walang video, hindi ko kayo itatapik sa video, hindi ko itatapik sa vlog. Wala, mamumuhay kayo ng normal. Mamumuhay kayo ng nag-aaral yung mga anak mo, namumuhay ka na ganyan. Pero walang video akong gagawin. Sabi ko sa kanya ganun. Ang gagawin ko lang ay magbibideo ako sa family ko. Sabi ko sa kanya ganun. And then mag-start ako ng pagtulong muli. Sabi ko sa kanya ganun. Kasi bigyan natin siya ng pagkakataon kung ano yung pwedeng option para kasi nilalaban ko po mga amigo yung sa pag-aaral ng mga bata dahil si Miss Mami at Bibian ay ayaw umuwi ng ayaw umuwi ng Equatorial Guinea. Alam nila yung dadanasin nila doon at ipilit niya ni Amir, o sige, papayag nga ako umuwi, pero sabi niya Tatay Raul, hindi kasi sabi magkapadala ng pera, hayaan mo na kami, ganun. Kumbaga gusto ni Amir na talagang mag-stay dito sa Pilipinas. At yun yung gusto niya mangyari. So sabi ko nga kay Chamame, kung uuwi kayo sa Equatorial Guinea, hindi mawala, hindi masisira yung pagkakaibigan natin. Patuloy pa rin ako tutulong sa inyo. Hindi lang sa good times, pati pa sa mga bagay na ganito na meron tayong problema, ay nandito pa rin ako nakasuporta. Yun ang sabi ko sa kanya. Yun ang sabi ko sa kanya. At gusto kong ipakita rin naman sa kanya na kahit ano man yung dinadanas niya na problema, ano man yung nararanasan niya ngayon, nandito pa rin naman ako para sa kanya. Yun nga lang talaga na sabi ko, ako yung magpapaliwanag lang, Chamame. Pero sabi ko ay marami ka akong mangyayari kapag ako umik ng Equatorial Guinea. So lahat ina-explain ko yun, lahat ay pinapaliwanag ko sa kanya. Alam niyo po, ang mga bata ay mahal ko, mga bata ay meron akong pakialam sa future nila. So if ever na dumating yung time na nakauwi sila at wala akong nagawa, at hindi ko nagawa na baguhin yung isip ni Chamame dahil sa mga yung sa about sa mga bata. Ang sabi ko na lang, for example si Bibian, kapag ka sa tamang edad na 3 years, after 3 years ka ako, kontakin mo lang si Tatay Raul. Patuloy pa rin ako natutulong. Kung gusto mong mag-aral dito ng college, ikaw ng problema, o mag-aral muli kapag ikaw ay nakapag-aral uli, walang problema. Kasi si Bibian, nakikita ko kay Bibian yung willingness niya na mag-aral. Nakikita ko kay Bibian sa mga bata yung kasipagan sa pag-aaral. Kaya hindi ako basta-basta sumusuko ganito. Ngunit pilit inasabi na sa akin na bumili ka na ng ticket, at yung ticket na bibili na yun nga ay final na at wala na pong atrasan.
Sabi niya sa akin, kailangan daw niya ng balanse o yung balanse para daw ma-check niya yung, yung kilo ng mga maleta niya. Sabi ko sa kanya 20 kilos lang. So ayun po mga amigo, ako'y malungkot. Sa totoo lang, ako'y malungkot at ang puso ko ay hindi okay. Dahil matagal natin nakasama ang pamilyang ito. Nakakala natin ang pag-uwi namin dito ay dire-diretso magiging okay. Marami na nangyari, nagkaroon ng problema pero naayos lahat. Pero ito yung pinakamatinding battle o pagsubok namin ngayon mga amigo. Pinakamatindi namin pagsubok ay yung susukuan, yung mga ganito na hindi ko alam, nakala ko simple lang na madaling unawain, madaling intindihin, pero hindi pala. Sobrang nasasaktan. At ang sabi pala niya sa akin ay hindi na siya hihingi ng tulong sa akin ha. Sabi niya sa akin, hindi na siya hihingi ng tulong para at least daw yung mga sinasabi na masama sa kanya na ungrateful siya ay para matigil na magsabi na sa kanya siya ay ungrateful. Yun mga amigo, yun siya hingi. Sabi ko, Chamame, please, sabi ko, Chamame, lahat ng yan ay comment, lahat ng yan ay hindi maganda ang sinasabi sa iyo, hindi maganda ang sinasabi, mayroong mga bagay, may mga sinasabing hindi maganda sa akin. Kung alam mo lang ako pinagdaanan ko sa vlogging mula umpisa, na hindi niya alam, na never ko kasi sinabi sa kanya na tungkol sa kung paano ako sinasabi ng hindi maganda lalo sa Equatorial Guinea ako. Pero dito sa Pilipinas, sinasabi ko yung Chamame, alam mo yung pinagdaanan ko diyan sa social media. Una umiyak ako pag nagmabash sa akin. Totoo, umiyak ako hanggang sinasabi sa akin ni Belgium at lumubay ka na. Sabi sa akin ni Belgium na nasa Africa kami, lumubay ka na sa pagbablog kung ganyan ngangal ka, iiyak ka. Bakit hindi mo kaya hindi mo kaya yung kalakaran sa social media? O di, tumigil ka sa pagbablog mo, sabi niya sa akin. So yun yung in-explain ko sa kami na stop ako sa pagbablog sa family mo. Yung mga bata walang problema, sobrang saya pag nagbablog kami. Sobrang saya, sabi ng mga bata, lalo na si Vivian tsaka si Miss Vivian. Tsaka sabi niya, wala akong pakialam sa nagko-comment sa akin. Ang pakialam ko yung paano kami nabubuhay dito ng masaya at napakaswerte namin. Sabi niya, wala akong pakialam sa mga nagko-comment sa amin ng hindi maganda. Ang mahalaga sa akin ay paano yung pakikitungo ko sa inyo. Kung paano yung pakikitungo mo sa amin at naging mabuti ka. Yan mga amigo. So hindi natin pwede rin sisihin si Chamame dahil yung na-experience ko before ay na-experience si Chamame. At pambabash, yung pang-message, paninira ay yun yung nararanasan si Chamame ngayon na dati kong naranasan. So mahirap husga, mahirap nating husgahan at iba-iba ang pag-uugali ng tao, iba't iba ugali ng tao at iba't iba ang paniniwala natin. So mahirap husgahan. Ang kailangan natin ay unawain ng sitwasyon at huwag nating i-judge lahat ng desisyon na meron tayo sa buhay. Ang kailangan natin ay respetuhin at unawain ang nangyayari sa atin, lalo na sa kapwa natin. So yan po mga amigo, dito po ang final decision ni Chamame. Final decision ni Chamame na umuwi ng Equatorial Guinea. So andun pa rin po si Kuya Raul, patuloy na magbibigay ng mag-upload, patuloy pa rin tayong gagawa ng video, patuloy pa rin tayo dahil hindi na po ito ang buhay natin nang dahil lang sa ibang tao. Ang mahalaga po ay matuto tayo na lumaban sa buhay, ano man yung ating pinagdadaanan. Thank you so much po at God bless.